Sa cellphone video na ito nakuha sa Navotas City nitong August 2, makikita ang isang lalaki na may kalong-kalong na binata sa gitna ng ilog. Hawak niya ang wala ng buhay na anak na si Jemboy Baltasar, 17 taong gulang. Nasawi si Jemboy matapos tamaan ng mga bala sa gitna ng isang police operation. Ang itinuturong kumitil sa buhay niya, mga pulis. Ano nga ba ang mga nangyari noong araw na yon? May mapanagot kaya sa sinapit ni Jemboy? Ang punong ito sa gitna ng syudad, hindi lang lilim para sa mga dumaraan. Nagsisilbi ring kanlungan ng walang matutuluyan. Ano ang kwento sa treehouse na ito? At bakit dito piniling manirahan ng isang alias Tarzan? Bahay kong marinig. Dito na ako natutulog. Dito ako makain. Dito ako naliligo. Ang mag-asawa namang ito, imbis na pananabik, takot at pangamba ang nararamdaman nila sa nalalapit na pagsilang ng kanilang unang anak. Ang dahilan, wala silang bahay na masisilungan. Sila ang mga walang tahanan. Iba't iba man ang karanasan, may pagkakahawig ang kanilang kwento. Lumuwas sila mula sa probinsya para makipagsapalaran sa Maynila. Pero pawang bigo ang kanilang kapalaran. Paano nga ba sila matutulungan? Ang lubong. Tagpi. Sana matulungan nyo rin. Nasa bangkang ito si Jemboy bandang 1:00 ng hapon noong August 2, naglilimas siya ng tubig. Nang biglang dumating ang hindi bababa sa 20 pulis na botas. Posibleng dahil sa takot, napatalon si Jemboy sa tubig. Kasunod nito, nagpaulan ng bala ang mga pulis. Umabot pa ng 3 oras bago may ahon ang bangkay ni Jemboy. Pagkaahon kay Jemboy, wala ng buhay ang binatilyo. At nakitaan ito ng tama ng bala sa ulo. Ang kanyang ama na si Jesse Baltasar na nasa video na ito, wala nang ibang nagawa kundi kalungin ang anak at himasin ang kanyang mukha. Ayon sa tsuhin ni Jemboy na siya mismong nag-ahon sa katawan ng binatilyo. Siya doon po siya may puwitan ng bangka. Mga 2 metro palayo. Doon ko nakakuha yun. Siya na ang lumusong sa ilog dahil matapos ang operasyon ng mga pulis, bigla na lang daw umalis ang mga ito at hindi na hinintay na lumutang si Jemboy. May tumama sa aking hita. Sabi ko, tao to. Sabi kong ganun. Nung hawak ko yung mahita, tapos nakita ko katawan. Kaya pag angat ko sa ulo, nakita ko na. Sabi ko, ang ganun, sumigaw akong ganun eh. Sabi ko, Jimboy, nakita ko si kagad may butas siya rito eh. Nagpatulong ako sa tao, yung 2 bata lumusong. Kaya niyakit yung bata sa boya. Parang hayop si Jimboy. Kaya hindi ko alam kung anong gustong palabasin ng mga pulis eh. Sa pag-asang makakuha ng ilan pang kasagutan sa sinapit ni Jemboy, sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang insidente, binalikan ni Mang Nick ang bangka kung saan na-corner down ng mga pulis si Jemboy at kanyang kasama. Habang tinitingnan ng bangka, may napansin siyang tila bakas ng dugo. Parang dugo nga eh. Medyo kulay-pula siya eh. Paano nga ba nangyari ang insidente? Ayon sa investigasyon ng National Capital Region Police Office o NCRPO, 1:00 ng hapon noong August 2, nagsagawa raw ang Navotas Police ng isang hot pursuit para arestuhin ang isang suspect sa pagpatay. Nang makatanggap sila ng impormasyon na nasa ilog ito, sina Jemboy at kanyang kasama ang naabutan daw ng mga pulis. Naglilimas ng bangka ang 2 binatilyo noong mga oras na yon. Pinalibutan raw ng hindi bababa sa 20 pulis ang lugar. At ayon sa mga nakausap naming residente, nasa gilid lang ng ilog nakatira. Bigla na lang daw nagpaulan ng bala ang mga pulis. Sabi ng mga pulis, pasok kayo sa loob. Pumasok na sa loob. Yung narinig na namin, kakaputukan na. May nagpaputok ng Armalite, may nagpaputok ng 45, ang daming putok. Basta matalsik lang yung tubig. Siyempre kung warning shot sa taas, di ba? Marami nakakakita, pati doon sa kabila, ang dami rin pulis sa kabila.
Nasa pagitan ng dalawang barangay ang ilog kung saan nangyari ang engkwentro. Ang barangay Kaunlaran kung saan nakatira si Jemboy at ang barangay Dagat-Dagatan na nasa kabilang bahagi ng ilog. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang kabilang barangay. Natuklasan namin na sa isang CCTV footage nung araw na yon, August 2, makikita ang isang sasakyan ng Navotas City Police na dumating sa gilid ng ilog bandang 1:00 ng hapon. Maya-maya pa, bumaba ang 3 pulis. Tila may hinihintay sa paligid at nakamasid sa kabilang bahagi ng ilog. Makalipas ang ilang minuto, tumakbo sila sa isang sulok. Habang ang isang pulis may inilabas ng baril mula sa sasakyan. Lahat sila nakatanaw sa kabilang barangay. Sa oras na ito, sinasabing nangyari ang pamamaril kay Jemboy. Maya-maya pa, isa-isa nang naglabasan ng mga residente para magmasid sa barangay Kaunlaran at umalis na rin ang mga pulis sa lugar. Pagkatapos mapatay si Jemboy, isa itong kaso ng mistaken identity ayon mismo sa hepe ng NCRPO. Nagkamali po yung police. That's why when we had it investigated, we filed the case immediately. Ang nia-assure ko sa kanila, of course, is walang cover-up. 9 na araw matapos ang insidente, dumating mula Qatar ang ina ni Jemboy na 2 taon nang nagtatrabaho doon bilang household helper. Ang masaklap, matagal din niyang hindi nakausap ang anak dahil nakulong siya sa Qatar. Nakulong po ako kasi po nag-run away ako. 1 year. Tapos po nakalabas po ako. Hindi nakitira po ako sa kaibigan ko. Wala po akong trabaho. Kasi po nanghiram lang po ako ng cellphone sa kaibigan ko para po makapag-chat. Yun po, tapos sabi niya, Mare, condolence dahil may namatay. Sabi ko, ano, bakit, sino? Kasi syempre po yun ang unang lalabas sa bakit, sino? Sabi niya, hindi mo pala alam na patay na pala yung anak mo. Kaka-birthday niya lang po yung July 4. Yung pang-birthday niya sana napapadala ko. Yung pala, para pala sa kamatayan niya na yung papadala kong pera. Magano po lagi ko kinakausap yung picture niya. Sabi ko, nak, sorry ha. Wala ako sa tabi mo yung nangyari sa iya. Kwento ng mga kapatid ni Jemboy, pangarap sanang maging seaman ng kanilang bunsong kapatid. Sabi ko, boy, pasensya ka na sa binigay ko sa'yo kasi yan ang pera ko eh. Sabi niya po sa akin, Tewa ka pwede humingi ako sa'yo kasi walang pera po si Papa eh. Ang tanging hiling ngayon ng kanilang pamilya, hustisya para kay Jemboy at mapanagot ang mga pulis na nasa operasyon. Sana po, makonsensya po kayo sa naginawa niya sa anak ko. Kahit masuri man sila ng 1 milyon, hindi nila mawawala yung sakit na ginawa niya sa akin. Ayon sa Commission on Human Rights o CHR, panahon na raw para sumailalim sa retraining program ang buong ahensya ng PNP para maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Umamin naman po yung ating mga kapulisan that there was real a mistaken identity and that's the reason why they surrendered themselves. Yung lapses kasi makukure yan through training. Pero yung nawalang buhay because of their lapses, hindi na po natin mababalik yun. Yung right to life ang pinaka-importanteng karapatan pantao. Nahaharap na raw sa kasong reckless imprudence resulting in homicide at administrative charges ang mga pulis. Pero nagsasagawa na rin daw ng sariling investigasyon ng CHR. Purpose of our investigation is just to get the complete picture. Ano ba talaga yung totoong nangyari during the incident that resulted in the death of Jemboy. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na tama ng bala sa likod na tumagos sa harap ang naging dahilan ng pagkamatay ni Jemboy. Umabot din sa 2 ang bilang ng tama ng baril na tumama sa kanya, isa sa ulo at isa sa kanang kamay. Merong autopsy na sinagawa si Dr. Raquel Fortun. Doon po nakita na yung fatal wound that caused the death of Jemboy was yung gunshot wound dito po sa likod na nag-exit sa harap, nakatalikod or may iba nakadapa dahil nasa tubig yung tao. Criminal aspect ng case is already filed with the Prosecutor's Office of Navotas. Nang puntahan namin ng Navotas City Police, hindi sila nagpaunlak ng panayam.
Pero kinumpirma nila na nakakulong ang 6 na pulis na nasa operasyon noong August 2. May nakausap tayong opisyal ng Navotas City Police at ang sabi niya na relieve na sa pwesto ang 27 na miyembro ng Navotas Police Substation 4, kabilang na yung hepe nito. Dun sa 27, 6 dito ang kinasuhan na ng reckless imprudence resulting to homicide. Yung 6 na yon dito ngayon nakadetine. Kabilang dito sa harapin nila, relation sa operational procedure natin, nakita natin na walang threat, walang aggression na nagmumula sa inaaresto pero nagamit kaagad yung firearms. Ganun din nakita din natin na mayroong paglabag sa investigation procedures natin. Minarapat natin na sampahan sila ng mga kaukulang administratibong reklamo. Nitong August 16, 2023, inihatid sa kanyang huling hantungan si Jemboy Baltasar. Sa parehong araw ng libing ni Jemboy, August 16, 2017, isang kaso ng pagpatay ng pulis sa isang binatilyo ang nangyari. 6 na taon na ang nakararaan, natagpo ang nakasubsob sa gilid ng isang pader malapit sa basurahan sa Barangay 160, Caloocan City, si Kian Lloyd de los Santos. Tulad ni Jemboy, 17 taong gulang si Kian. Napatay si Kian de los Santos matapos pagbintangang manlaban sa isang drug operation ng Caloocan City Police. Nakunan pa ng CCTV ang pagtangay sa binatilyo bago siya nakitang walang buhay sa may basurahan. Tulad ni Jemboy, isang migrant worker din ang ina ni Kian. Parang napakasakit. Wala yun, tutuloy ang laban kasi alam pong bumubulong siya eh. Sinasabi niya sa mukha niya na mama, pinahirapan nila ako na wala naman akong kinalaman. Bakit ako? Matapos imbestigahan, napatunayang hindi nanlaban ang binatilyo. November 2018, hinatulang guilty sa pagpatay kay Kian de los Santos ang 3 pulis Caloocan. Sa paghatid sa huling hantungan ng pamilya Baltazar sa mga labi ni Jemboy, umaasa sila na sa lalong madaling panahon mapanagot ang mga may sala at mabigyan siya ng katarungan. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Isang malaking puno ito sa unang tingin. Pero kung titingalain at titingnang mabuti ang itaas, makikita ang isang maliit na barong-barong na nakakapit sa sanga ng puno. Ang may-ari ng tree house in the city na ito, si Mang Joel Kapinig, alias Tarzan, 51 years old. Pahingahan ko lang dati yan, mababa pa na yan. Dito lang yan, sahig lang yan, wala bang dingding, bubong. Bumagyo, nilagyan ko na ng dingding. Magka-dingding, pinatatanggalan mo ng mga gawad, ng mga chairman. Lipat ko naman, pang-4 na lipat na yan. Isinama kami ni Mang Joel sa pag-akyat sa kanyang munting treehouse. Ito ang bahay ko. Mataas. Ang mga sanga ng puno at mga lubid ang nagsisilbing pundasyon ng kanyang silungan. Dito ako nakatira. Ito nga yung tulugan. Yan, dito rin ako naglalaba. May tali rin ako para pang-aklat ng tubig. Pero nang naliligo, halos lahat. Kwento ni Mang Joel, may mga pagkakataon na nahulog na siya rito. Bali dito. Ito. Lahat ng mga, ito ang tutubuhan nila eh. Hindi ako pumayag eh. Bukod sa wala pang gastos, mahirap lalo yung may gano'n kasi hindi ka makagalaw. Nalilisan na nga lang kasi ako. Wala parang, kahit may bahay naman, wala rin silbi. Isa ka naman. Wala naman akong ginagawa, ito yung libangan ko. Patutunin ko ito, radyo to. Alam mo na yung libangan sa gabi. Dito na lang umiigot ang mundo ko. Akyat baba. May trabaho. Kaba na ako. Ayun. Nagbuhay pa ako.
Pamamasada ng tricycle ang hanap buhay ni Mang Joel. Ang kinikita sa pamamasada, pambili ng pagkain at pambayad niya ng boundary sa may-ari ng tricycle. Paano nga ba siya nakarating sa Maynila? Tubong Batangas si Mang Joel. 14 anyos pa lang daw siya nang makipagsapalaran dito sa Maynila. May nagtatrabaho pa lang ako, dinatili pa lang ako. Babalik-balik lang ako Maynila, Batangas. Pag sawa na ako sa Batangas, balik naman ako dito sa Maynila, apply ulit ng trabaho. Dati nakikitira sa kanyang tiyuhin sa Tondo si Mang Joel. Pero nang mamatay ang tiyuhin, kinailangan niyang umalis doon at napilitang mamuhay mag-isa. Sa kabila ng hirap, mas gugustuhin pa rin daw niyang mamuhay sa Maynila. Parang Maynila na rin kasi probinsya, ganun din pares din Parang dito na lang yun. Pipili mo dito. Dito na, kung saan, paalisin dito. Lipat mo ng ibang tabi, kung saan mga pwestong tabi. Parang ganun na lang. Sa ilalim ng puno kung saan nakakapit ang tree house si Mang Joel, may ilang homeless individual din ang namamalagi. Ang karton na ito ang nagsisilbing higaan ni Melissa Trinidad, 48 years old, at 7 taon nang nasa Maynila. Galing naman siyang Samar. Dati po talaga nasa ako probinsya namin sa may Samar. Ngayon may nagalok po sa akin ng trabaho. Pwede daw po ako magtrabaho rito. Mga tulong. Siyempre mahirap po yung buhay namin sa Bisaya. Nag-ano lang po kami, nagsaka lang po. Ayun po, sumama po ako. Nagpakasakali. Ang problema, ang inaasahang trabaho na pagiging kasambahay, hindi pala totoo. Kaya nauwi siya sa pangangalakal ng basura. Sumama na rin po ako mga lakal sa kanila kasi nakikita ko, isa kumikita sila 300, pantawid gutom, ayun lang. Pag gutom po, natutulog na lang. Ayon sa Philippine Institute for Development Studies, nasa 12,000 na pamilya ang nakatira sa kalsada sa Metro Manila. Kabilang sa numerong yan, ang mag-asawang sina Virgil at Noraima. Galing naman sila sa Basilan sa Mindanao. Pero bago makarating dito, anong naiisip mo? Sabi ko, testing ko man ako maganda ng Manila o hindi. O hindi ba tayo magugutom ng Manila? O walang masyadong pera sa pulsa? O makakain tayo maayos ng Manila? Ang problema, nagbawas ng mga construction worker ang pinasukang kumpanya ni Virgil at isa siya sa natanggal. 4 na buwan na siyang walang trabaho at walang kita. Anong pinakamahirap na naranasan mo sa buhay sa kalsada? Mahirap talaga sir. Ang kinakatakot ng mag-asawa, kabuuan na ng panganganak ni Noraima, pero wala pa rin silang maayos na matutuluyan. Nitong Miyerkules, sinamahan namin ang mag-asawa sa DSWD para magtanong kung kwalipikado sila sa Balik Probinsya Program. Ang Balik Probinsya Program ay naglalayong magpauwi sa mga kababayan nating gustong bumalik sa kanilang probinsya. Pagdating sa DSWD, pinayagan munang manatili sa shelter ang mag-asawa. Kahit gustong-gusto na makauwi ng kanilang probinsya sa Basilan ng mag-asawa, hindi muna ito mangyayari dahil maselan ngayon ang kondisyon ni Mrs. Malapit na ang kanyang kabuhanan. Kaya mangyayari, dito muna sa shelter ng DSWD sa Mandaluyong sila mananatili hanggang siya'y manganak. Malalim ang ugat kung bakit pinipili ng ilan na makipagsapalaran at lumuwas sa mga syudad. Yung isang hinahabol talaga ng mga nasa probinsya kung bakit sila lumuluwas na Maynila, di ba? Naghahabol sila nung mataas na sahod. Dahil nga po may iba't ibang sahod sa bawat rehiyon natin. Talaga pong kung saan mas malaki yung sahod, doon ang gugustuhin ng mga tao. Kaya naka-crowded po talaga yung Metro Manila kasi nga dito may pinakamataas. Suhestyon ng kadamay, magkaroon ng national minimum wage para hindi na kailangan pumunta pa ng Maynila ang mga nasa probinsya. Kaya nga isa din po sa panawagan namin, magkaroon talaga ng national minimum wage para yung mga taga-probinsya po, hindi na nila kailangan lumuwas pa sa Metro Manila at magkakaroon na sila ng maayos na sahod doon para masustain yung pang-araw-araw na gastusin ng bawat pamilya. Makatutulong rin daw kung papaunlarin ang mga rural areas. Ibig sabihin, ikalat sa buong bansa ang mga industriya at pati na rin mga pangunahing ahensya ng gobyerno. Sa ganitong paraan,
mas darami ang trabaho at oportunidad. Inulunsad ng DSWD ang Oplan Pag-abot. Layo nito na magbigay ng intervention sa mga nakatira sa kalsada tulad ng pagbibigay ng livelihood opportunities at shelter assistance. Was trying to expand social protection, lalong-lalo na sa mga pamilya na nasa lansangan o yung families in street situation. Kasi kung meron talagang nangangailangan ng protection, palagay ko mas lalo sila dahil yung vulnerabilities nila napakataas. Libo-libo ang mga pamilyang nakatira sa kalsada sa lungsod. Marami sa kanila mula sa probinsya. Habang hindi sila nabibigyan ng maayos at sapat na oportunidad sa probinsya, patuloy ang maling akala na may magandang buhay na naghihintay sa Metro Manila. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.